Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Pinagkaguluhan ang coaching yan sa Angeles sa Pampanga dahil natagpuan sa loob ang dalawang bata, edad 2 at 3. Naalam pa kung paano napunta sa loob ang mga bata na hindi raw kaano-ano ng may-ari ng nakaparadang sasakyan. Isa sa ilalim din sa autopsy ang mga labi para malaman kung ano ang kanilang ikinamatay. Patuloy pong tututukan ng GMA Integrated News ang balitang yan. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. mahigit 1 taon matapos masangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Nahuli siya sa Timor-Leste, kasunod ng inilabas na Interpol Red Notice. Umaasa naman ang Justice Department na maipapadeport na siya sa Pilipinas para maharap ang mga patong-patong na kaso. Nakatutok si John Consulta. Sa driving range na ito sa bansang Timor-Leste, nagtapos ang pagkatago ni dating Congressman Arnolfo Teves. Sa drone footage na ito na ibinigay ng National Bureau of Investigation, nakuha na ng aktual na pag-aresto kay Teves. Makikita si Teves na nakataas ang kamay, may suot na dark shorts, puting t-shirt at ball cap, habang pinaliligiran ng mga armadong pulis ng Timor-Leste. Mapayapa naman siyang sumama sa arresting team. Isinakay siya sa nakaantabay na pickup bago tuluyang umalis sa golf range kasama ang dalawang sasakyan na may armadong backup. Ang pag-aresto ay kasunod ng pag-issue ng Interpol Red Notice laban kay Teves nitong huling linggo ng Pebrero na naging susi para sa aktibong paghahanap sa kanya sa Timor-Leste. Si NBI Director Medardo de Lemos nasa Timor-Leste ngayon kasama ang 6-man team ng NBI para sa pag-aresto kay Teves na itinuturing na isa sa pinaka-most wanted sa Pilipinas dahil sa kanya umanong pag-mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong 1 taon. March 2023 nang pasukin ng mga armadong kalalakihan ang compound ng mga Degamo sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Walang habas na pinagabaril ang mga residente naroon habang namimigay ng ayuda si Degamo. Bukod kay Degamo, marami pa ang napatay sa pag-atake ng umano'y mga tauhan ni Teves. Ito po ay produkto, ay resulta ng matagal na pagko-coordinate natin at pagtrabaho natin sa ating counterparts dito. Katulad ng kanilang commitment na pagdating natin ay arestuhin, 2 hours after we landed in Delhi, Timor, ay inaresto na po ito si Congressman Teves at under detention na po sa kanila ngayon. Ayon kay De Lemos, kahit arestado na si Teves, ay may hamon pa rin silang hinarap sa Timor-Leste. Kahapon pa ay medyo nahirapan kami at ayaw pumayag ng mga local authorities dito at yun daw ang proseso nila. Pero kami ay nagpupumili na kinakailangan may proof of life na siya nga ay nahuli nila at hindi binibigyan ng special treatment dito sa Timor-Leste. Sa huli ay nakunan din ng litrato ang dating mamabatas habang nakapiit sa kulungan na bantay sarado ng mga tauhan ng Timor-Leste Police. Mananatili raw dito si Teves habang gumugulong ang kanyang deportation. Nakaharap din ng NBI si Timor-Leste President Jose Ramos Horta para personal na magpasalamat sa ginawang aksyon ng kanilang gobyerno. Kadalasang inaabot ng 40 days ang proseso daw ng deportation sa Timor-Leste. Pero umaasang NBI at Department of Justice na mas mapapabilis ang pagbabalik Pilipinas ng dating kongresista. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Opisyal na ang tag-init sa bansa na posibleng maging pinakatuyo o driest sa Ingles sa kasaysayan natin ayon sa Pag-asa. Posible ring umabot sa danger level ang damang init na pwedeng ika-heat stroke. Nakatutok si Mark Salazar. Kung pirmi kang nasa labas, malamang ilang araw mo nang ramdam ang init at alinsangan. Ilang araw ding nakaabang ang Pag-asa kung iihi pa ba ang amihan galing Siberia, pero hindi na raw talaga. Yung mga ulap naman po na nandyan sa may part ng bandang China, yan po yung associated ng amihan. Although kung titignan mo naman yung animation niya, papunta naman siya sa west.
At dahil puro mainit na hangin ng Pasipiko o easterlies na lang ang hahampas sa atin hanggang Hunyo. Today, we officially declare the start of the Philippine summer with the effects of El Nino, which is expected to continue. We expect above temperatures and even drier conditions during the months of April and May in particular. Sakto naman sa unang araw ng dry season, sumabog ang tubo ng Maynilad sa Malate, Maynila. Nawala ng tubig gripo ang ilang taga San Andres at Singalong, pero summer fun naman ito para sa mga batang nagtatampisaw. Mabilis itong nakumpuni kaninang pasado 1:00 ng hapon. Hindi tulad ng panahong ito na ayon sa Pag-asa ay ituturing na warmest and driest summer ng bansa. We could get as high as 40 degrees dyan po sa may parte ng Cagayan Valley region. Iba ang recorded temperature ng aparato, iba rin ang damang init ng tao o heat index. Mas mataas pa nga yung month ng May. Umaabot siya ng nasa danger level and extreme danger level. Yung extreme danger is 52 and above na degree Celsius of heat index. At kapag sinabing nasa extreme danger level ang heat index, hindi malayo ang heat stroke. Palaging mag-inom ng tubig, magdala ng payong, magsuot ng manipis na damit. Para sa ilang rider, okay na ang init kesa raw sa gutom. May tubig ako lagi, sir. Minsan nakatatlong bote sa isang araw. 3 litro na naubos isang araw. O kesa naman ulan. Carry pa naman po, wag lang high blood. Bata pa naman po ako 21 po. Tubig lang po, may baon din po akong tubig. Speaking of tag-ulan, nakabantay na rin ang Pag-asa sa La Nina pero nasa 60% pa lang ang probability nitong mangyari sa Hulyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sunog na naman. Halos 2,000 tao ang apektado ng pagsiklab niyan sa isang housing site sa Tondo, Maynila. At nakatutok si James Agustin. Kita kung gaano kalaking apoy ang lumalamon sa mga bahay sa Aroma Temporary Housing Barangay 105 Tondo, Maynila pasado 10:00 kagabi. Iniakyat ng Bureau of Fire Protection ang ika-5 alarma. Ang ilang bumbero pumesto na sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Ang nagangalit na apoy, gumapang ito mula sa Building 29 na 30 hanggang sa mga katabi pa nitong gusali. Kabilang itong Building 31 na 32 dito sa Aroma Temporary Housing sa naapektuhan ng sunog dito sa Tondo, Maynila. At kitang-kita yung lawak ng pinsala at sa laki nga ng apoy ay bumagsak na yung bubong nito magkatabing gusali. Pero si Aling Meli, walang naisalbang gamit sa sobrang bilis daw ng pangyayari. Mahirap nga pero tinitiis ko. Pero salamat Lord na naligtas ako. Lumalis pa yung naliligtas sana yung aso namin kung hindi ako iniwanan ng amo niyang lalaki. Wala ring naisalbang gamit si Nohelia. Laking pasasalamat niya na ligtas niyang mahanap ang alagang aso na si Chan Chan. Binalikan po namin ng kapatid ko. Saan niyo siya nakita? Doon po sa mga sa bato po, nakatago. Si Ani naman tumalon mula sa bintana ng kanilang bahay para makaligtas. Paglingon namin, lakas talaga ng apoy. Ito, sigaw na to ng sigaw sa akin. Sabi niya, Ani, tumalon ka na. Pabuti lang, may sumalo na 5 lalaki. Kaya pasalamat talaga ako dun sa sa taong sumalo sa akin. Kasi kung wala, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kasi bagong opera ako Sa kasagsagan ng sunog, nabasag ang windshield ng fire truck ng Basam Fire Rescue Volunteer matapos itong pukpukin ng bato ng isang residente. Akala niya hindi kami gumagawa ng paraan. Sa inis niya, pinukpok niya ng bato. Bago mag-alauna na madaling araw na idineklara ang fire under control. Ayon sa BFP, umabot sa 200 bahay ng nasunog. Naapektuhan ng 600 pamilya, katumbas ng 1,800 na individual. Inalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa Building 29. Lugar natin masikip. Ang makakapasok lang is yung mga pumper natin. Kaso ang problema, mga tao din naglalabasan, di rin makapasok lahat. Mahirap yung water, mahina, kaya medyo natagalan. 2 fire volunteer ang bahagyang nasugatan. Umabot sa 6.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa ari-arian. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok 24 oras. Arestado ang isang lalaking tumangay umano sa pera ng mga kliyente sa buy and sell ng sasakyan
Ang modus ng suspect sa pagtutok ni June Veneracion. Wala nang nagawa ang lalaking ito nang arestuhin ng PNP Highway Patrol Group sa Taguig City. May warrant of arrest siya sa kasong estafa kaugnay ng pagbebenta o umano ng mga sasakyan. Kaya nga naging successful yung modus niya kasi nga, siyempre, through yung referral. Ayun, nandun, kilala ko siya, ganito. Kaya, siyempre, bago yan talaga pumutok, talagang meron muna. Papadama ka muna. Ang iba pa umanong na-scam sa pagbabuy and sell ng sasakyan, nagpuntahan sa HPG National Capital Region, kabilang ang ex-husband ng isang celebrity na itatago namin sa pangalang Mike. Mahigit 2 milyong piso raw ang naloko sa kanya ng suspect. Ang modus daw ng suspect, mabilisang kita raw sa mga magpi-finance ng pagbili ng sasakyan. Palalabasin na merong buyer, pagkatapos ay magbibigay agad ng kita sa financier. Pero ang puhunan, kunwaring ipambibili raw ng panibagong sasakyan na pagkakakitaan. Yun pala, itatakbo na ang pera. Ngayon nga may group chat na nga kami kung mga naloko niyang tao, which there's a lot. I'm assuming mga 20 million, 15 million pinakuha niya sa mga tao. 5 sasakyan din daw ang natangay ng suspect kay Mike na 2 dekada na raw nagbabuy and sell. Sabi naman ng isa pang biktimang si Jason, malinis ang mga unang transaksyon nila ng suspect sa buy and sell, kaya nabuo ang kanyang tiwala. Pero ang mga sunod nilang deal, nagkaloko-loko na. Ang ibinenta sa kanyang sasakyan, ibinenta rin pala sa iba. Kapag nagpadala na ng pera, sasabihin, nakuha ko na, magpipicture siya ngayon. Kasama yung unit, papadala niya dun sa car dealer na nagbigay ng pera. Which is hindi pala alam ng car dealer, 3 pala sila. Itinanggi ng suspect ang mga paratang. 2007 pa po ako nagbabayan. Lahat ng naibenta mo, sir, at binili, wala naging problema? Wala naman po. Ano po yung may mga reklamo naglalabasan? Ayun sir, ano na lang sir, yun na lang po. Sa ano na lang po, sa court na lang. Desidido ang mga biktima na magsampa ng karagdagang reklamo laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Huling Biyernes, bago ang Semana Santa, ramdam na ang dagsa ng mga uuwi sa probinsya, lalo sa PITX. Ang sitwasyon doon at iba pang mga terminal, tinututukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, patuloy nga po ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa PITX at inaasahan, Mel, na mas marami yung mga kababayan natin na pupunta rito para umuwi sa iba't ibang probinsya kumpara noong nagdaang taon. At kanina nga po ay nagpunta rin kami sa NAIA Terminal 3 para kamustahin ang sitwasyon doon. Sa labas na departure area ng NAIA Terminal 3, usad pagong ang mga sasakyan bandang 2:00 ng hapon hanggang sa makababa sa direksyon ng Villamor Air Base. Habang sa loob ng paliparan, abala ang mga check-in counter. Ang grupong ito pupunta raw ng Bohol para sa religious gathering. Mauuna muna yung conference, yung Single Sword Conference sa Bohol. So andun yung isa-celebrate namin yung Palm Sunday doon. Siyempre, gusto rin naman namin makita yung ganda ng Bohol. Ang dami ng tao, normal pa raw. Dahil sa Miyerkules Santo pa ang inaasahang peak nito kaugnay ng Semana Santa. So we're anticipating above 1 million na passengers po natin. Because we will be manning itong mga Oplan help desks natin. No? So definitely per terminal, meron po tayong key official so that we can fix our processes, our protocols, so that as much as possible, no, we want to have fast queuing, no, para po wala po tayong mga long lines during this Semana Santa. Pinaghahandaan na ang dagsa mula sa check-in, baggage handling, pati ang oras ng mga flight para di ma-delay. Pinaghahandaan din sakaling magka-power interruption. Sa PITX naman, ramdam na ang pagdami ng pasahero na inaasahang papalo sa 130,000 ngayong araw. Mas marami sa karaniwang 110,000 lang. Si Arnel Aisorena kasama ang 15 kaanak pauwi sa Catanduanes. Napaka-espesyal kasi pinaghahandaan talaga to.
matagal na panahon para magkita-kita. Pagkatapos ng Semana Santa, yung reunion na. Sa Miyerkules ng gabi pa inaasahan ang peak ng pasahero dito sa PITX. Mula ngayong araw hanggang sa March 29, posible raw umabot sa 1.7 million passengers ang masaserbisyohan ng PITX. Agahan natin ang pagbili ng ticket, mag-book na maaga, and of course, pagka Holy Week na, no, hanggat maaari, medyo bawasan natin yung mga bagahe natin. Mas maganda kung mag-travel light sila. Napakahirap kung ang dami mong bitbit. Maging vigilant din sila sa kanilang mga surroundings. Nandito yung PNP, nandito yung mga ibang ahensya ng gobyerno, pero it pays to be vigilant as well. Kaunti pa naman ang pasahero sa Araneta City Busport ng daanan namin kanina. Pero inaasahang dadami ito simula ng Holy Week. Mel, inatasan po ng LTFRB ang kanilang mga regional offices na mag-inspeksyon sa mga terminal at magsagawa ng random drug testing. Samantala ay kanila pong in-extend yung kanilang special permit para sa mga babiyahe hanggang April 14. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At dahil marami naman ang iiwas muna sa karne ngayong Semana Santa, asahan na raw ang paglakas ng bentahan ng isda at ang pagmahal nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasabay ng inaasahang pagtitika ng marami sa Semana Santa na simula na sa Linggo, isda pa rin kami pagkaganyang Holy Week. Iwas talaga kami sa karne. Umaasa ang ilang nagtitinda ng isda na lalakas ang benta, pero kasabay rin ang pagmahal nito. Hindi kami nagtataas. Ang nagtataas, yung nagbababa sa malaki. Hindi kami. Kasi sumusunod lang kami. Nakaugalian na ng mga Katoliko ang pag-iwas sa pagkain ng karne ng baboy at baka tuwing Semana Santa. Sa panahong ito naman, tumataas ang demand o pangangailangan sa isda at gulay. Lalo na yung mga Wednesday, Thursday, Friday hanggang Sabado. Mga 10 to 20% normally ang tinataas. Pero sa ngayon malikot pa ang presyo ng isda. May nagmahal tulad ng bangus at galunggong. Medyo magbabawas lang po ng onte doon po sa usual na kinukuha kasi nga po mas mataas po ngayon yung price. The DA is not considering any price ceiling for any commodity kahit sa pork. So ngayon ay hindi pa yun kinoconsider. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Sa mga motorista, may aasahang big-time oil price hike sa darating na Semana Santa kung kailan. Marami pa naman ang bibiyahe. Hanggang mahigit 2 piso ang posibleng dagdag sa presyo kada litro ng gasolina. Parehong mahigit piso naman ang inaasahang price hike sa diesel at kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, kabilang sa mga nakakaapekto sa presyo ng langis, ang pagbabawas ng crude export ng Iraq. Nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia at iba pa. Posible pa naman daw magbago ang inaasahang taas presyo depende sa resulta ng trading ngayong araw. Good evening mga kapuso! Kasunod ng pag-question sa kantang Selos ng tinaguriang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira Moro, may paalala ang Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated o PhilSCAP. Payo nito ay sa mga lumilikha ng mga kanta, ipagpaalam kung humingi ng lisensya ng kantang gustong i-cover o para sa sampling ng isang composition. Dapat daw ay ginagawa ito ng agency ni Shaira bago inilabas ang viral song na Selos na hindi daw isang parody song. Hindi daw sapat na bigyan lang ng credit si Lenka na umawit ng kantang pinagbasehan ng Selos. Dapat daw ay inabisuhan ng composer o publisher bago isinapubliko ang kanta, lalo na kung ito'y maaaring pagkakitaan. Samantala, balik runway si Tom Rodriguez after 5 years at kahit aminadong kinabahan, oozing with confidence na rumampa with a purpose si Tom kasama ang Sparkle Stars. Yan ang chika ni Lars Santiago. Simple yet dapper si Tom Rodriguez sa suot niyang all-white outfit habang rumarampa sa charity gala fashion show ng designer na si Ryan Chris. Ngayon lang daw ulit rumampa si Tom pagkaraan ng 5 taon. Kaya aminado siyang medyo kinabahan. It's been a very long time since I've done anything like this. Sobrang nakaka-nervous pero at the same time nakaka-excited. Pinangunahan ni Tom ang 129 models
Kasama dyan ang ilang sparkle stars, gaya ni naunang Hirit hosts, Kaloy Tingkungko at Anjay Anson. Very nervous din po pero dahil kasama ko nga rin mga co-artists ko, na-build up ko na rin yung confidence ko. To be able to walk for a greater cause is such a pleasure. And also, masaya that I am with my co-sparkle artists. Rumampa rin ang makiling stars na sina Royce Cabrera, TJ Marquez at Brent Valdez. Pati ang bituin ng Widow's War na si Matthew Uy at si Josh Ford ng My Guardian Alien. Favorite ko po talaga mag-runway. And then masaya rin na nagagamit namin yung mga talents namin para po makatulong sa kapwa Pilipino. I used to model talaga ng Philippine Fashion Week, bata pa lang po ako. Tapos ngayon nung rumampa ako parang wow, syempre kabado pa rin ako. Ma-amplify yung feelings mo while you're on the runway. So it's a good experience for us. Hindi rin nagpahuli sa pagrampa sina sparkle artists Kimson Tan, Larkin Castor, Sandro Mulak at Seb Pajarillo. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening.